Dear IFM, magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Zoila. 55 anyos at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Bata pa lang ako, nakahiligan ko na talagang makinig sa radyo. Kaya nung napakinggan ko ang inyong programa, kaagad nitong nakuha ang buo kong atensyon. Hanggang sa napagpasyahan kong magpadala na rin ng sarili kong kwento. Mga idol, masasabi kong naging makulay naman ang buhay ko. Nakapagtapos ako sa isang maayos na eskwelahan, nagkaroon ng magandang trabaho, nakapag-ipon para sa sariling kinabukasan, at natagpuan ang lalaking mamahalin ko habang buhay na si Ray. 27 years old ako nung nagpakasal kaming dalawa. Nagplano na bumuo na ng sariling pamilya. Halos ilang taon din kaming sumubok na magkaroon ng anak, pero parati kaming nabibigo. Kaya naman sa huli, ipinasa Diyos na lang namin ang pangarap na iyon at ipinagpatuloy ang pagiging masaya kahit kaming dalawa lang ang magkasama. Mahigit isang dekada rin kaming naging mag-asawa ni Ray bago siya nawala sa akin. 40 years old ako nung namatay siya dahil sa atake sa puso. Labis man ang kalungkutan at sakit na naranasan ko, ay hindi ako sumuko sa buhay dahil alam kong hindi iyon magugustuhan ni Ray. Kaya nag-focus na lang ako sa pagiging isang magaling na empleyado at mapagmahal na tiyahin sa mga pamangkin ko sa kapatid kong si Noraline. Ay, ayan, nakasindi ng kandila. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Mag-wish ka na, Zoila. Ay, grabe. 50 na ako. Parang kailan lang nagsa-celebrate pa ako ng ika-40th birthday ko. Ray, mahal. Namimiss na kita. Mga 1 o 2 dekada pa, pwede mo na siguro akong abangan dyan sa langit. Sandali lang ha. Alam mo naman na marami pa akong gustong maabot, di ba? Pero mabilis na lang yun. Mahal, magkakaroon din tayo ng isang masayang reunion. Oh, sino naman kaya to? Posibleng si Noraline. Sabi niya nasa Bicol daw siya. Surprised! Ha? Noraline! Happy birthday, ate! Ikaw talaga! Ginulat mo naman ako. Pumasok ka na nga rito. Sabi mo, nasa Bicol ka kaya hindi mo ko masasamahan ngayon sa birthday ko. Kakauwi lang namin kagabi. Itong si Nestor kasi biglang nagkaroon ng client meeting ngayon. Eh dahil siya ang may hawak ng project, walang choice kundi maputol ang bakasyon namin. Eh, bakit hindi mo naman sinabi? Eh, di sana nakapaghanda ako ng marami. Surprise nga, di ba? Sa bagay, nasaan ang mga bata? Ginala muna ni Mama sa mall para bilhan ng mga kung ano-ano. Pero dediretso sila dito mamaya pagkatapos. Siguro mga after lunch. Hindi na rin ako pumalag para naman magkaroon tayong moment pagkapatid, no? Ay, oo nga pala. Bumili ako ng 2 lechon manok, kaldereta at pansit bihon. Ayan. Wow, parang napaghandaan mo to ha. Dapat ipapadala ko yan sa'yo dito bilang regalo. Eh, dahil napaaga ang uwi namin, ako na ang nag-pick up kanina. Salamat kapatid ah. Ang lungkot naman ng ngiti mo na yan. Ay, ikaw naman, parang hindi mo pa alam kung bakit. Alam mo, kahit 10 taon na wala si Ray, araw-araw ko pa rin siyang namimiss. Lalo na pag ganito, pag birthday ko. Kilala mo naman ako. Hindi naman talaga ako pala celebrate ng birthday pero dahil sa kanya. Oh, ayan. Bumili na tuloy ako ng birthday cake at kinakantahan ko yung sarili ko. Kasi nga gusto ni Kuya na kahit wala na siya, parati mo pa rin pasasalamatan na nabubuhay ka pa. Ay, pero alam mo, mas gusto ko sana kung kasama ko siya ngayon eh. Alam mo, buti na lang dumating ka. At least may makakasama na ako sa araw na to. Alam mo kanina kasi, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon eh. Sabi ko nga sana eh, pumasok na lang ako ngayon. Gusto mong multuhin ka ni Kuya sa panaginip? Magpahinga ka nga kahit ngayong araw na lang. Maging masipag ka na lang sa susunod na linggo.
Oo na, pero masaya ako na pinuntahan mo ko ngayon. Sigurado hindi magiging malungkot ang birthday ko dahil may kasama akong loka-loka na katulad mo. Kung mag-boyfriend ka na kaya para hindi ka nalulungkot. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga. Ay ate, 10 taon nang wala si Kuya Ray. 10 taon ka na ring mag-isa sa buhay. Sa tingin ko, sapat na yun para makahanap ka ulit ng bagong pag-ibig. Ay alam mo, wala akong panahon sa ganyan, Noraline. At isa pa, alam ko naman na wala akong makakatagpong lalaki na mas higit pa kay Ray. Siya lang yung nararapat para sa akin. Naku, iba talaga kapag tunay na pag-ibig ang tumama sa puso. Kahit nasa kabilang buhay na yung isa, patuloy pa ring minamahal. Oo naman. Si Ray ang nandito sa puso ko at wala nang iba. Halika na nga, kainin na natin tong mga dala-dala mo. O siya, sige. Sakto, nagwawala na ang mga laman loob ko dito sa tiyan ko. Hindi talaga ako kumain sa bahay dahil gusto ko sabay tayong kakain eh. Wow, ang sweet naman ng bunso kong kapatid. Happy birthday ulit, Ate Zoila. Thank you. Mga idol, magmula nang mawala si Ray, hindi ko na muling binuksan ang puso ko sa pag-ibig. Kahit na alam kong pwede na akong magmahal ulit dahil halos 1 dekada na rin na mag-isa ako sa buhay, ay hindi ko pa rin ginagawa. Sa totoo lang, marami ang nagtatanong kung hindi ba raw ako nalulungkot sa bahay. Wala daw akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho at magbigay ng oras sa mga pamangkin ko. Parati ko namang sinasabi sa kanila na kontento na ako sa kung anong meron ako. Ang mahalaga, may pamilya pa rin akong matatawag. Kaya ibig sabihin, hindi ako totoong nag-iisa. Ma'am Zoila! Oh, Vincent! Tara, sakay na kayo! Ako na maghahatid sa inyo pa uwi. Ay nako, hindi na. Maghihintay na lang ako dito ng taxi. Salamat! Sige na, ma'am. May banggaan daw po sa dulo kaya traffic. Baka butin kayo dyan ng madaling araw. Tara na! Ay nako, sigurado ka bang ayos lang talaga? Oo naman, ma'am. Sige na nga. Mag-seatbelt na kayo, ma'am, ha? Sige. Ang bango ng kotse mo at ang linis pa. Siyempre, first baby eh. Kaya alagang-alaga. Tsaka hindi pa tapos hulugan eh, kaya kailangan doble ingat. At in fairness mabango rin yung may-ari. Gabi na pero amoy na amoy pa rin yung pabango mo. No, hindi to pabango, ma'am. Dahil to sa damit. Gumamit kasi ako ng Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Oh, kaya pala. Salamat nga pala, Vincent Ang katunayan yan magte-30 minutos na ako naghihintay pero parating puno yung mga dumadaan na sasakyan Wala po yun. Hingi na lang ako ng bayad. Sige. Magkano ba ang kailangan ko ibayad sa gas mo? Hindi yun, ma'am. Simple lang. Bago kayo ihatid sa bahay ninyo, baka pwedeng kumain muna tayo. Hindi na pa kumukulo yung tiyan ko Ay nako, ikaw talagang bata ka. Akala ko naman kung ano. Sige, sakto, nagugutom na rin ako At dahil ihahatid mo ko sa bahay, ako nang bahala sa dinner natin ngayon. Tara, doon tayo sa parati kong kinakainan. Alam mo, masarap doon. Ituturo ko na lang sa iyo yung daan. Yun, sige po. Sarap nga dito, ma'am Kung babalik-balikan ko to. Di ba? Sabi ko sa iyo Ay, sandali. Wala bang maghahanap sa sa bahay ninyo? Like, yung magulang mo. Ay, wala ho. May sarili akong tinutuluyan. Nasa probinsya kasi yung mga magulang ko tapos ako lang nandito sa Maynila para magtrabaho. So yun, may isa pa kasi akong kapatid na pinag-aaral sa college. Pagkatapos nun, tapos na ang obligasyon ko sa kanila. Ilan ba kayong magkakapatid? 3 po. Ako yung pangalawa, yung panganay kasi namin. Maagang nagkapamilya kaya, ayun, ako na lang ang tumutulong sa bahay. Pareho bang hindi na nagtatrabaho mga magulang mo? Ay, hindi yung nagtatrabaho pa rin po. Bale, si tatay, mekaniko sa isang talyer. Tapos, si nanay, binigyan ko ng maliit na sari-sari store. May na kasi ang puso nun, kaya sabi ko, doon na lang siya sa bahay at magtinda para hindi nabuburyo. Ay, alam niyo po ma'am, yung tindahan namin ang pinakamalakas sa lugar namin. Paano, maliban sa mga paninda, nagtitinda rin si nanay ng mga silog. Kaya yun, patok na patok ang tindahan niya, lalo na sa mga driver. Mabuti naman kung ganun. At mabuti na lang meron silang anak na katulad mo.
Hindi sila gano'n nahihirapan. Ang bait mo ng mga anak. Salamat, ma'am. Oo nga pala. Oo, muntik ko na makalimutan. Ay, regalo nga pala ako sa inyo. Na regalo? Diba birthday niyo nung nakaraang linggo? Kahapon lang kasi sumweldo kaya kahapon lang din ako nakabili. Dapat ibibigay ko to kanina kaso nawala sa isip ko sa dami ng trabaho. To, happy birthday po, Ma'am Zoila. Salamat. Teka. Ano naman laman itong maliit na kahon? Buksan niyo na lang ho, ma'am. Sana bumagay. Bracelet? Wow! Ang ganda! Siguradong ireregalo mo to sa akin? Oo naman. Gold pa yan para sa 50th birthday ninyo. Uy, wow! Thank you Ay, naku, talagang ipinagdiinan mo talaga na 50 na ako. Hindi po Ano naman ho kung 50 na kayo? Sabi nga nila, age is just a number, di ba? Huwag nga magkasing edad lang tayo Jesus! Ay nako, binola mo pa ako Pero, salamat dito, Vincent. Huwag ka mag-alala. Iingatan ko to. Wala ho yun, ma'am. Basta gusto ko parati mong susuotin yan, Oo naman. Salamat uli. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero marami ang nagsasabi sa akin na wala raw sa mukha ko ang pagiging 50 anyos. Maalaga rin kasi ako sa sarili ko. Hindi ako mahilig sa mga matatabang pagkain at parating gulay at prutas lang ang halos na parating kinakain ko. Hindi rin ako nakakalimot na maglakad-lakad sa lugar namin para naman hindi sumakit ang mga kasukasuan ko at makaramdam ng pagod. Yun siguro ang dahilan kung bakit sa kabila ng edad kong ito ay marami akong nasasagap na balitang may mga nagkakagusto raw sa akin sa opisina namin. Hindi ko napapansin ang mga bagay na yon dahil tutok ako sa trabaho ko. At tulad ng nasabi ko kanina, wala na akong panahon para sa pag-ibig. Bakit may dala kang malaking bulaklak? Happy Valentine's Day, ma'am. Sobrang kabisihan mo sa trabaho. Di nyo na alam kung anong meron ngayong araw na to Oh, alam ko naman na Valentine's Day ngayon pero sorry Vincent Hindi na ako tumatanggap ng mga ganyan Sorry. Bakit naman Sayang naman yung effort ko. Sinabi ko bang bigyan mo ako? Hindi mo nga ako tinanong kung gusto ko ba ng bulaklak Ay, naku ma'am. Ito naman May problema ka ba? Sungit mo ngayon Sige makikinig ako. Ano ba yun? Wala akong problema. O sige, ganito na lang Magbihis ka kasi kakain tayo sa labas. Ayoko. Bakit? Ayoko lang. Hindi ba pwedeng umayaw ako sa gusto mo? Ano bang meron sa'yo ngayon? Ayaw mong tanggapin yung bulaklak, tapos ayaw mo ring sumama sa akin kumain sa labas. May nangyari ba? Please, Vincent. Umuwi ka na lang Wala akong oras para sa mga ganito. Teka, sandali lang, Zoila. Ano bang akala mo, hindi ko napapansin na iniiwasan mo ko? Alam ko ang lahat ng yun at hindi ko alam kung bakit lumalayo ka sa akin. Ano bang meron? Gusto mong malaman. Alam mo kung bakit? Kasi nararamdaman ko na hindi lang kaibigan yung turing mo sa akin. Assuming na kung assuming pero alam ko yung mga nangyayari. Hindi lang kaibigan ang turing mo sa akin. Kaya kita iniiwasan para maramdaman mo na wala kang mapapala dyan sa ginagawa mo. Gusto ko na itigil mo ng lahat ng to. Wala ka ba talaga nararamdaman, Zoila? Wala. Tayong dalawa na lang nandito, maglolokohan pa ba tayo? Sandali nga. Huwag mo sabihin na nag-e-expect ka na may gusto rin ako sa'yo. Bakit, mali ba ako? Ay nako, alam mo umalis ka na lang. Magpakasaya ka kasama ng ibang babae. Yung kasing kaidaran mo. Sila yung nababagay sa'yo, hindi ako. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw ang gusto kong makasama, Zoila Ano ka ba? Mapagkakamalan lang tayong mag-ina, kaya huwag ako ang isama mong mag-celebrate ng Valentine's. So yun ba ang issue mo? Kaya gusto mo akong layuan? Kaya gusto mong mawala yung nararamdaman ko para sa'yo kasi mapapagkamalan tayong mag-ina, yun na yun? Sige na, umalis ka na pwede ba? Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang sinasabi ng puso mo. Kasi ako, Zoila, alam ko Alam kong mahal kita. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, Vincent. Bata ka pa. 30 anyos ka pa lang. Samantalang ako, 50 na ako. 20 years ang tanda ako sa'yo.
Hindi ka man lang ba kinikilabutan? Ano naman kung 20 years ang tanda mo sa akin, ha? Napabase na ba ngayon sa edad kung kailan mo pwedeng maramdaman na nagmamahal ka talaga, ha? Kailangan ba hindi nalalayo ang edad ng dalawang tao para lang maging malaya silang mahalin ng isa't isa? Sinasabi mo ba sa akin ngayon na kaya mong tanggapin ang lahat ng sasabihin ng iba para lang magkasama tayong dalawa? Oo, dahil mahal na mahal kita. Pwes ako, hindi ko kaya. Sige, isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba ako? Ayaw kitang mahirapan ng dahil lang sa akin. Hindi ito magiging madali para sa ating dalawa. Sige, inaamin ko. Kahit ayoko, nahuhulog na rin yung loob ko sa'yo. Pero ginagawa ko yung lahat para mapigilan yun eh. Bakit? Ha? Para saan? Tsaka para kanino? Hindi ko alam. Siguro para sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo na, may girlfriend ka na halos hindi nalalayo sa mga edad nila? Sige nga, Vincent, paano? Wala akong pakialam. Ako naman ang mamahalin mo hindi sila. Ako ang makakasama mo. Bakit ba ayaw mong magtiwala sa akin? Hindi ko pa ba napapatunayan sa'yo ang sarili ko, ha? Pero, Hindi kita sasaktan dahil mahal na mahal kita. Alam kong mahirap magtiwala pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon dyan sa puso mo. bakit ba kasi ako? Bakit hindi? Ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko. Ikaw lang hinahanap ng puso ko eh. Bakit pa ako lalayo, di ba? Hindi ba pumasok dyan sa isip mo na baka tayong dalawa yung para sa isa't isa, ha? Huwag kang matakot dahil kasama mo ko. Gagawin ko ang lahat para maibigay mo sa akin yung buong pagtitiwala at pagmamahal mo. Sige na, Zoilo. Pagbigyan mo naman ako. At higit sa lahat, pagbigyan mo ang sarili mong maging masaya. Hindi naman ako ganon kamanhid para hindi mapansin na matagal nang may pagtingin sa akin si Vincent. Mula sa pamimilit niyang ihatid ako pa uwi, hanggang sa mga pasimpleng hirit sa pag-aayang kumain sa labas, isama pa ang mga parati niyang pag-chat para kamustahin ako na para bang parati akong may sakit. Lahat ng yon, alam ko, aware ako. Pero hindi ko lang pinapansin dahil hindi kami nababagay sa isa't isa. Aaminin ko na kahit paano, may nararamdaman rin ako para kay Vincent. Mabait, masaya kasama, at maginoong lalaki. Ni minsan hindi niya ako binastos o kahit na sinong babae sa office namin. Kilala siya sa pagiging parating maaasahan at magaling sa trabaho. Sa totoo lang, iyon ang mga tipo kong lalaki, mga idol. Ganon kasi si Ray nung nabubuhay pa lang siya. Mabait, romantiko, malambing at maginoo. Mga bagay na nakita ko kay Vincent. Pero hindi naman ako hibang para patulan tong nararamdaman ko. 2 dekada ang tanda ko sa kanya. Magtatapos na ako sa kolehiyo nung pinanganak siya. Buti sana kung ilang taon lang, baka may pag-asa. Pero 20 years? Malabong matanggap iyon ng mga taong nasa paligid namin. Likas na siguro ang pagiging makulit na tao ni Vincent dahil kahit ilang beses ko na siyang sinabihan na malabo ang gusto niyang mangyari ay hindi pa rin niya ako tinigilan. Nanligaw pa rin siya kahit na hindi naman ako pumayag. At masasabi kong alam niya ang ginagawa niya. Marunong siyang manghuli ng kiliti ng babae. Kahit malaki ang agwat namin sa isa't isa, hindi siya nahihiyang ipagsabi sa iba na ako ang babaeng pinakamamahal niya. Halos araw-araw nagiging mahaba ang buhok ko sa parating pagbibigay ng mga kung ano-anong regalo sa akin. Pero isa sa mga nagustuhan ko kay Vincent ay alam niya kung hanggang saan lang siya. Kahit magkaiba kami ng department, kapag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Walang ligawang nangyayari. Professional kumbaga. Pero kapag tumuntong na ang lunch at uwian, bumabalik siya sa dating makulit, sweet at romantikong manliligaw. Mga idol, alam ko na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ayoko nang magmahal. Hindi ko na gustong pumasok sa isang relasyon, lalo na sa magiging sitwasyon namin ni Vincent kung sakali. Marami ang manghuhusga, marami ang tututol. Subalit sa huli, nakuha pa rin niya ang puso ko.
Pagkalipas ng halos ilang buwan niyang panliligaw, ay sinagot ko na rin siya. At iyon ang unang beses na nakita kong labis ang tuwa ni Vincent na halos maiyak na siya. Dito ko mas napatunayan na hindi pala talaga simpleng babae ang tingin niya sa akin. Espesyal, kamahal-mahal, karespe-respeto. Kaya nga lang, dahil hindi naman ganon ka-ideal ng relasyon namin, marami na agad ang humusga sa amin. At hindi napigilan ng pagmamahal ni Vincent para sa akin na makaramdam ako ng insecurity. Sandali nga, ano bang problema mo? Kanina ka pa walang imik ka. Ay, nako, nakakainis kasi yung mga malalanding sales lady sa mall kanina. Ay, nakakabwisit. Bakit? Ano bang ginawa nila sa'yo? Alam mo, napagkamalang anak kita. Nakakabwisit kaya yun. At ikaw naman, panay din kasi yung pagpapakit mo sa kanila. Oh, bakit pati ako nadamay? Wala naman akong ginagawa. Ay nako, ewan ko sa'yo. Relax ka lang. Teka, parang masyado atang mainit yung ulo mo eh. Kung may nagawa man ako, sorry. Hindi ko sinasadya yun. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Yung mga ganitong sitwasyon. Yung ganito, sa agwat nating dalawa. Mapagkakahamalan talaga ako na nanay mo. Ito na naman tayo eh. Pwede ba, Zoila? Tanggalin mo na yan sa isip mo. Lahat ng insecurities na nararamdaman mo, alisin mo yan lahat. Kasi kung parati kang ganyan, wala talagang mangyayari sa atin. Araw-araw lang tayo magtatalo ng ganito. Ay, ano ba? Basta naiinis pa rin ako. Ay, o siya, sige na, uwi na ako. Tawagan mo na lang ako kapag okay ka na. Good evening po, Ate Noraline. Good evening din. Mauna na po ako ah. Aalis ka na agad? May dala pa naman akong merienda pansit palabok. Next time na lang po, Ate. O sige, ingat ka. Salamat po. Hoy ate, ano? LQ kayong dalawa? Ha? Anong LQ? Lover's quarrel. Nag-away ba kayong dalawa, kako? Parehong nakasimangot ang mga mukha ninyo eh. Wala yun. Hindi lang kami nagkaintindihan. Ano, ang lalandi kasi ng mga sales lady kanina sa mall. Pinagkahamalan ba naman akong nanay niya? Ay, nako, nakakairita talaga. Kasi sa susunod, gandahan mo naman ang suot mo. Tingnan mo nga yan. Pantalon at t-shirt lang. Ang boring mo ate ha. Dapat, naka-blouse ka. O di kaya naka-dress. Ay nako, hindi na ako dalaga para gawin pa yan, Diyos ko. Dahil ba sa hindi na dalaga, hindi na dapat magpaganda? Tingnan mo nga ako. 5 taon lang ang tanda ko sa'yo pero babaeng babae pa rin ang ganap ko. Dapat ganun ka rin. Ay nako, tigilan mo nga ako ha. Magmumukha lang akong murang kamatis niyan. Ay ate, mahirap na nga yung sitwasyon nyo ni Vincent. Pahihirapan mo pa. Dapat, nag-a-adjust ka rin sa boyfriend mo. Hindi lang parating siya. So, sinasabi mo na dapat mag-astang dalaga rin ako. Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Ito naman napakasungit eh. Ang pinupunto ko lang, magpaganda ka naman kapag may date kayo. Para alam mo na, hindi masyado nakikita ang edad nyong dalawa. At isa pa, hindi ka naman mukhang 50 pero dahil sa mga pananamit mo, talagang lumalabas ang edad mo. Ay nako, anong magagawa ko eh. Ito lang naman yung mga damit ko. Di mag-shopping tayong dalawa. Tutulungan kitang mamili ng mga bagay sa'yo. Yung magmumukha kang karespe-respeto pero hindi naman manang. At yung babaeng babae pero hindi nagmumurang kamatis ang dating. Ay nako, ano ba yan? Ang gastos naman eh. Kung makareklamo parang walang kaba ng yaman eh. Gastusin natin yung mga tinatago mong pera. At isa pa, hindi mo lang naman to gagawin para kay Vincent. Para rin sa sarili mo. Para mag-feel ka ulit. Halika na! Alis na tayo, mamaya na tong pansit palabok na to. Okay, sige. Basta, huwag tayo dun sa mall na pinuntahan namin ha. Baka ma-high blood na naman ako nang wala sa oras. Opo, doon tayo sa malayo. Tara na! Kung ako parating nababahala sa tuwing magde-date kami ni Vincent sa labas, siya naman yung walang pakialam. Kapag may mga tumitingin sa amin at hindi lang basta tingin, yung may halong panghusga, mas lalo pa siyang naglalambing sa akin. Kung minsan nga, ako na lang yung nahihiya sa ginagawa niya. Alam ko na dapat matuwa ako dahil hindi ako kinakahiya ng boyfriend ko. Kaya lang,
Hindi maalis sa akin ang takot na baka magkatotoo ang mga sinasabi ng iba sa akin na kapag nakahanap na ng mas bata si Vincent ay iiwan na lang ako nito basta-basta. Kaya ang ginawa ko, mas nagpaganda ako. Simple lang naman kasing manamit kahit noon pa lang. Hindi ako kasing kikay ng kapatid kong si Noraline na kumpleto sa lahat ng pampaganda. Kaya siya ang naisip ko na hinga ng tulong na mamili ng mga damit at turuan akong mag-makeup. Para naman kahit kaunti ay mas lumapit ang itsura ko sa edad ng boyfriend ko. Han, matagal ka pa dyan? Baka mauli na tayo sa sine ha? Oo, nandyan na. Sandali lang ah. Nasaan na ulit yung lipstick na binili ni Noraline? Ay naku, hindi ko mahanap. Itong pula na nga lang. Teka, parang hindi naman yata bagay sa akin. Naku, nasobrahan pa. Han? Oo! Bahala na nga. Ay, okay na. Oh, eto. Nandito na. Ano naman, kumakamadali ka naman dyan eh. May 2 oras pa tayo. Eh syempre, babiyahe pa tayo tapos pipila pa. Baka mamaya pagdating natin dun. Ano yung itsura mo? Ha? Bakit? Meron ba sa itsura ko? Ba't naman ganyan ang makeup mo? Pangit ba? Eh, hindi naman, pero ang tapang ng dating eh. Tapos pulang-pula pa yung labi mo, tapos yung pisngi mo parang ilang beses sinampal sa kapal ng blush on eh. Ganun ba? Hindi naman kasi talaga ako marunong mag-makeup eh. Nagpaturo lang ako kay Noraline kung paano. Kaso, alam mo na, makakalimutin kaya nanghula na lang ako. Eh, ang suot mong dress, di ba parang masyadong hapit sa'yo? Nakakahinga ka pa ba dyan? Medyo, pero masasanay din naman ako. Nagsuot din kasi ako ng corset para mas makita yung kurba at syempre, malabas na rin yung mga bilbil ko. Teka, bumagay naman sa suot kong sapatos, di ba? Si sapatos mo rin ang taas ng takong. Oo. Sa tingin ko kasi, kailangan ko na masanay na magsuot ng mga ganito. Para kahit paano, pumantay ako sa height mo. Ang tangkad mo kaya, no? Tititigan mo lang ba ako o aalis na tayo? May 2 oras pa naman tayo. Pwede ka pa magpalit. Magpalit ng? Anong suot mo? Yung makeup, sapatos, palitan mo lahat yan. Ano? Vincent naman. Halos mahigit 1 oras na akong nag-aayos ng sarili. Tapos, uutusan mo lang ako na magpalit? Hindi ko gusto yung itsura mo. Hindi mo lang gusto kasi hindi ka sanay. Hindi mo lang kasi ako nakitang ganito, kaya, ayan, ganyan yung reaksyon mo. At saka, isa pa, para hindi na ako mapagkamalang nanay mo. Sus, nang dahil lang doon babaguhin mo ng mga nakasanayan mo, ha? Ang babaw mo naman. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, ang babaw mo naman para idahilan mo ang iniisip ng ibang tao para baguhin ang sarili mo. Wala naman akong reklamo sa kung paano ka manamit eh. Mas maayos pa nga sa akin yun dahil alam kong doon ka mas komportable tapos ngayon, ano yan, ba't ganyan ang gagawin mo? Alam mo, ang hirap sa'yo ha? Sarili mo lang yung iniisip mo. Sa'yo kasi ayos lang. Ikaw yung bata eh. Pero sa akin, isang malaking insulto yun, Vincent. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa mga naririnig ko sa office natin? Desperada na kasi ako. Kaya pumatol ako sa batang katulad mo. Na hindi man lang daw ako nahiya. Nawala yung pagiging edukada ko dahil pinili ko na makipagrelasyon sa lalaking halos 2 dekadang bata sa akin. Bakit? Akala mo ba ikaw lang ha? Ako rin naman eh. Natatapa ka ng pagkalalaki ko kapag sinasabi nila na kaya kita pinatulan dahil pera lang daw ang habol ko sa'yo. Nagagawin daw kitang sugar mommy para makuha ko ang lahat ng gusto ko sa buhay. Ano? Sabi nila desperada ka? Pues ako rin! Desperado na ang tingin nila sa akin dahil hindi ko raw kayang umangat sa buhay gamit ang sarili kong pagsisikap. Alam mo ba kung gaano kahirap yun, ha? Kaya nga nag-a-adjust ako para sa'yo. Para pareho tayong hindi mahiya. Pero ayoko nga. Ikaw lang naman tong may pakialam sa sinasabi ng iba eh. Pero ako wala akong pakialam sa kanila. Kontento na ako na alam mong totoong mahal kita.
Kaso ang problema, ikaw ang hindi makatanggap sa relasyon natin. Kung ganun din naman pala, edi tapusin na lang natin to. So ano, ha? Ihiwalayan mo na ako nang dahil lang sa pinili ko na mag-ayos para sa'yo? Dahil hindi mo magawang mahalin yung Zoila na minahal ko. Gusto ko lang naman na magpakatotoo ka eh. Pero kung hindi mo kayang gawin yun, mas magandang maghiwalay na lang tayo. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig dahil sa mga narinig ko kay Vincent. Hindi ko napigilan ang umiyak, hindi dahil nasaktan niya ako, kundi nasaktan ko siya. Ang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Kaya naman pinag-isipan ko ang lahat at tinanong ko ang sarili ko. Kaya ko bang hindi pansinin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa amin? Handa ko bang tanggapin ang buong buo ang relasyon naming dalawa? At nung oo ang naging sagot ko, hindi na ako nagdalawang isip na puntahan si Vincent para ayusin ang relasyon namin. Iyon ay kung gusto pa rin niya akong makasama. Isang peraso lang ng bulaklak yung dinala ko para sa'yo kasi parang ang weird naman kung isang buong bouquet yung ibibigay ko. Ano naman ang ibig sabihin nito, ha? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo, Vincent. Alam ko na nasaktan ka sa lahat ng mga nasabi ko. Alam ko naman na hindi ako dapat nagpapatalo sa mga insecurity ko. Bakit ka ba kasi nai-insecure in the first place, ha? Bakit ba kailangan mong pakinggan ang sinasabi ng mga tao dyan? Hindi naman sila dapat kasali sa relasyon natin eh. Bakit mo pa sila pilit na sinasali? Ewan ko nga eh, hindi ko alam. Ito yung unang beses na ginawa ko to eh. At saka isa pa, tanggapin na natin, Vincent. Hindi kaaya-aya yung relasyon natin sa paningin ng iba. Ay, eto na naman tayo. Alam mo, kung pumunta ka lang dito para ipagpilitan ng gusto mo, umalis ka na lang, pwede? Ga-aksaya lang tayo ng oras dito eh. Hindi. Ang pinupunto ko lang, kahit anong gawin natin, hindi magiging perpekto yung relasyon na to. Marami ang mangusga sa atin, lalo na sa akin. At tao lang naman ako eh, naapektuhan ako, nasasaktan ako. Ang hihilingin ko lang naman sa'yo, pagtiyagaan mo ko, intindihin mo ko. Kasi, alam mo, bago ng lahat ng to sa akin eh. Bago ka dumating, nasanay na ako sa tahimik na buhay. Yung mag-isa lang. Tapos nung naging tayo, bigla na lang naging magulo. Maingay. Siyempre naman, nag-a-adjust pa ako. Okay. Sige. May punto ka naman sa mga sinabi mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon iintindihin kita. Kasi hindi naman pwedeng parati tayong magpapa-apekto sa iba. Kung gano'n ang mangyayari, hindi tayo magiging masaya dahil nakadepende ang mga gagawin natin sa mga sasabihin nila, di ba? Yun ang ayokong mangyari, Zoila. Oo, alam ko. Kaya nga ito, hinihingi ako ng tawad. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman. Sobrang mahal kita, Vincent. O pues, sa akin mo lang ibigay ang buong atensyon mo. Ako lang ang paniniwalaan mo. Relasyon lang natin ang dapat inaalagaan mo. Kasi kung ganun ang ginagawa ko, Zoila, naiintindihan ko naman ang mga sinasabi mo eh. Pinagkaiba lang nating dalawa. Wala akong pakialam sa kanila. Sorry talaga ah. Hindi man biglaan pero ipinapangako ko na unti-unti kong hindi papansinin ang sinasabi ng iba. Pwede ba? Huwag mo ang baguhin ang sarili mo para sa akin. Kasi minahal kita ng ganyan ka eh. Kung anong itsura mo, yun yung nagustuhan ko sa'yo. Ano dun? Yung pagiging manang? Hindi naman kasi pwede yun. Siyempre gusto ko pa rin na mas magandahan ka sa akin. Mas mag-aayos lang ako ngayon. Sige, mas mag-aayos lang ha. Pero hindi ka magbabago. Zoila, mahal kita. Ayokong magbago ka. Dahil kahit sino pang babaeng iharap mo sa akin, ikaw pa rin ang pipiliin ko eh. Tandaan mo yan. Ikaw lang. Totoo nga. Sa kabila ng layo ng agwat namin ni Vincent, napatunayan ko na mas matured pa lang mag-isip ang boyfriend ko kesa sa akin. Siya ang mas nagmamahal sa relasyon naming dalawa. At dahil ayoko mawala siya sa buhay ko, dinoble ko ang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Hindi na ako nagpapa-apekto pa sa mga naririnig kong hindi maganda mula sa iba dahil ang mahalaga, kaming dalawa, nagmamahalan at masaya kami. Sa ngayon,
Heto at masaya pa rin kaming nagsasama ni Vincent. Mag-aapat na taon na kami at nung nakaraan taon lang ay ikinasal na kami. Malaki ang pasasalamat ko dahil nagawa akong tanggapin ng pamilya niya. Walang halong panghuhusga o kung ano paman. Pero higit ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kinuha man niya sa akin si Ray noon. Pinalitan niya naman ito ng isang Vincent sa buhay ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko. At sana ay nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa inyong lahat.